Kamusta mga anime lovers? Ang anime na ito ay may pamagat na Vermile in Gold. At ito ang pangalawang part sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para muamwa chup chup. Nagpakawala ng malaking tipak ng yelo si Alto at malaking apoy naman kay Chris. Nagulat si Chris nang mawala sa paningin niya sila Alto at Vermile at nakitang nasa likod niya na ang dalawa, saka tumalon ang ating bida sa likod ng dragon ni Chris at saka tinutukan ng matalim na yelo sa leeg at nanalo na nga sila laban sa pinuno ng Dragon Riders na si Chris. Pagkatapos ng laban ay naging sikat kaagad si Alto sa mga babae dahil bigatin ang natalo niya sa duelo kaya naman nag-init na naman ang ulo ni Lilia na may gusto sa kanya. Tinawag siya ni Professor Obsidian para kausapin na hindi daw dapat siya nakikipagduelo basta-basta sa kahit kanino, dahil mapanganib kung matatalo siya dahil walang nakakaalam kung ano ang ipapagawa sa kanya ng nanalo. Pagkaalis ni Professor Obsidian ay tinanong ni Alto kung crush daw ni Lilia ang gwapong guro pero sinakal siya nito. Mamaya pa ay nakita ni Rex na naglilinis ang natalo na si Chris, saka nagsorry ito sa nagawa niya kay Rex, at inagaw ni Rex ang walis dahil pareho na daw sila ng kalagayan nito ngayon. Habang natutulog naman si Alto ay minanyak na naman siya ni Vermile kaya nagising ito at sinabing wag daw siyang hahalikan kapag natutulog, at saka inutusan na magdamit ang chicks na demon. Pero kinonsensya siya ni Vermile na siya daw ang tumulong sa ating bida upang matalo si Chris kaya naman deserve niya raw makuha ang gusto niya. Sinabi naman ni Alto na dapat daw ay ang taong mahal lang ni Vermile ang hahalikan niya pero binulungan siya ni Vermile na mahal daw siya nito kaya nang hingi pa ito ng maraming kiss. Kinabukasan habang naglalakad sa hallway ay halata na pinagod na naman ni Vermile ang ating bida kagabi. Nagpunta si Alto sa library upang itanong kay Professor Obsidian kung maaari daw bang ma-inlove ang isang demon sa isang tao, at nalaman niyang maaari daw ma-inlove ito pero dahil daw sa gusto nito ang kanyang mana. Kinagabihan ay tinanong ni Alto kay Vermile kung mahal niya lang daw ba ang ating bida dahil sa kanyang malakas na mana. Kaya naman kinomfort siya nito at sinubsob sa maiinit na siopaw ang mukha ng ating bida, saka hinalikan siya nito tanda ng pagmamahal, tapos ay nagpapahalik din ng chick sa ating bida pero ayaw pa itong gawin ni Alto. Kinabukasan ay blooming si Alto pero napansin ni Lilia na mas blooming si Vermile sa umagang iyon. Habang naglalakad ay nakita ni Alto si Professor Obsidian kaya nagsorry ito sa mga tinanong kahapon tungkol sa pwede bang ma-inlove ang demon sa tao, na ipinagtaka nito kung bakit naitanong ng ating bida. Mamaya naman ay pinapunta ni Professor Obsidian ang isang babaeng estudyante sa library, saka nagyakap sila dahil mahal daw nila ang isa't isa pero gagawin lang pala siyang ginipig ng professor, saka ipinakitang nagyayelo ang buong katawan ng babae. Nakarating ang balita kay Student Council Vice President Ryuga. At sinabi na ito na pala ang ika-4 na biktima ngayong taon. Sa kwarto ni Alto ay gumagawa siya ng assignment niya na report tungkol sa kanilang mga familiar tungkol sa tangkad, timbang at mga hobby nito pero puro malalaswa ang pumapasok sa isip ng ating bida. Sa loob ng silid nila Alto ay kinukuha nito ang sukat ng katawan ni Vermile para sa kanyang report. Samantala sa labas ng bintana ay nag-iispiya ang dalawa at nakasilip ang familiar ni Lilia kaya nakita nito ang paghawak sa siopaw na nire-report naman sa kanya na ikinagalit nito. Tinanong ni Cheryl kung paano siya makakapasok dito pero nagbabalak na naman gumamit ng invisibility potion si Lilia at meron na din itong kopya ng susi sa silid ni Alto. Uminom na ito ng invisibility potion saka naghubad at pinabantay ang mga damit kay Cheryl. At habang sinusukat nila ang katawan ni Vermile ay palihim na pumasok ng silid si Lilia at tumapat ito sa bookshelf. At nang may kukunin sa bookshelf si Alto ay muntik na nitong mapindot ang nakaharang na passes ni Lilia. Sinulat na ni Alto ang mga katangian ng kanyang familiar na si Vermile pero lumabas muna ito saglit dahil merong bibilihin. Nang si Vermile na lang mag-isa sa kwarto ay pinakialaman niya ang ginagawang report ni Alto. Sinulat nito na ang mga gusto niya mga bagay ay mga matatamis na pagkain at si Alto. Samantala si Chris naman ay bumulagta dahil natalo siya ni Rex sa isang duelo, na parang may kakaiba sa familiar nito at namumula ang mga mata. Lumabas ang dalawa para mag-shopping ng mga pagkain, at gustong magpabili ni Vermile ng ice cream pero wala nang sapat na pera si Alto kaya hindi niya ito mabibilhan pero ayaw umalis ni Vermile hanggat walang ice cream. Kaya napilitan ng ating bida na bilhan siya ng isa kaya chinoke niya ulit ang ating bida gamit ang maiinit na siopaw, at saka hinalikan. Maraming mga tao ang nakakakita kaya naman hiyang-hiya ang ating bida. Naudlot ang paghaharutan ng dalawa nang tawagin si Alto ng kaibigan ni Rex dahil binubugbog pa rin ni Rex si Chris. Tinira niya ito gamit ang malakas na apoy pero hindi man lang natinag si Rex, saka nakitang nagiging halimaw na ang itsura nito, at binugbog pa ng tuluyan si Chris. Dumating ang ating bida at nagalit ito sa ginawa ni Rex kay Chris pero mas nagalit pa si Rex. Lalabanan na sana nila Vermile at Alto si Rex pero dumating bigla si Elena na president ng Student Council at kinarni ang alagang dinosaur ni Rex at saka nawala ng malay. Tinanong naman ni Elena kung alam ni Vermile kung anong klaseng kapangyarihan ang sumanib kay Rex at tumanggi itong may nalalaman.
Kinabukasan ay nagtipon ang mga opisyal ng student council pero hindi nila matukoy kung anong klaseng mahika ang sumanib kay Rex. Si Chris naman ay umalis sa meeting nang walang paalam. Nalalapit na ang bronze examination exam at habang nag-uusap sila ni Lilia ay nagpaalam si Vermile na gusto daw nitong matulog muna sa kwarto nila na ipinagtaka ng dalawa dahil hindi ito humihiwalay kay Alto. Naisip naman ni Lilia na pagkakataon niya na ito para masolo si Alto. Habang naglalakad pa uwi ay nakasalubong ni Vermile si Professor Obsidian at sinabi ni Vermile na alam daw nito ang kalokohang ginagawa ng guro sa kapinayuhan na itigil niya na ito dahil mapanganib ang kapangyarihan na iyon at hindi kakayanin kontrolin ng isang tao. Walang pakialam si Vermile sa ginagawa ng guro basta wag lang daw nitong gagalawin si Alto. Papaalis na sana si Vermile pero tinurukan siya bigla ni Professor Obsidian at biglang nanghina. Samantala sinasamantala naman ni Lilia ang pagkakataon habang solo pa niya si Alto nang biglang umilo ang kanilang tatak ni Vermile at nalaman nitong parang may mali kaya agad nitong hinanap si Vermile at naramdaman din ito ng mga miyembro ng student council. Unang dumating si Elena sa eksena at hiniwa ang isang papel na kagagawa ng kalaban pero nabuo ito ulit at naging isang malaking halimaw. Kinakalaban niya ang halimaw na ito pero may kakayahan ito na mabuo ulit. Samantala si Vermile ay naging isang napakalakas na halimaw pero napasailalim siya sa kapangyarihan ni Obsidian. Mamaya pa ay nahanap na ito nila Alto at ni Lilia at nalaman nila na kagagawa nito ni Professor Obsidian dahil gusto nito ng napakalakas na kapangyarihan. Si Alto ay hindi makapaniwala sa nangyayari at saka nagalit ng husto kaya naglabas ng napakalakas na mana na dahilan ng pagkasira ng kadena ni Professor Obsidian kaya naman nakawala si Vermile at inatake ang guro, pero humarang si Alto kaya naman siya ang natuhag ni Vermile na siyang naging dahilan upang makontrol muli ni Vermile ang kanyang katawan at namatay na nga si Alto na ating bida. Hinalikan ni Vermile ang kanyang master na si Alto kaya gumaling ang sugat nito at muling nabuhay. Pagkatapos nito ay nabaliw si Professor Obsidian dahil siguradong lagot siya kaya tinurok nito ang natitirang vaccine sa sarili at naging isang malaking demonyong halimaw na maraming mata. Nagsimula na itong atakihin si Vermile pero nag-alasay tama ito dahil sa isang suntok ay nasira ang kalahati ng katawan ng demonyong halimaw. Nagbalak naman tumakas si Professor Obsidian pero tinira siya ng apoy ni Chris saka lumipad si Vermile papunta sa kanya at binigyan siya ng isang suntok sabay sinuntok ulit ito pababa sa kabumaon sa lupa. Nagising na si Alto at niyakap siya ni Lilia at naglaho na rin ang halimaw na kinakalaban ni Elena. Sinabi ni Vermile kay Alto na nagawa niya lang buhayin ito muli dahil sa pinag-isa nito ang kanilang mga puso, at kapag namatay ang isa sa kanila ay mamamatay din ang isa pa kaya naman simula ngayon ay hindi na isang immortal si Vermile. Si Professor Obsidian naman ay ikinulong dahil sa mga krimen nito. Si Rex ay nagising at nakita niyang nandoon si Chris na binabantayan siya at ang mga estudyanteng ginawang guinea pig ni Professor Obsidian ay nagising na. Ang puso ni Alto at Vermile ay iisa na lamang kaya kailangan nila ng mana ng isa't isa para mabuhay. At napansin naman ng ating bida na naging malamig ang pakikitungo ni Vermile sa kanya kaya sinabi ni Vermile na siya ay isang nakakatakot at pangit na halimaw kaya hindi dapat siya nakikipaghalubilo sa mga tao na kagaya ni Alto. Dagdag pa ni Vermile na ibabalik daw nito kay Alto ang mga mana na kinuha niya sa bida para gumana ng maayos ang puso niya at saka babalik na daw siya ulit sa loob ng isang libro dahil iyon daw ang mas makakabuti sa kanilang dalawa. Ikinagalit ito ni Alto dahil sa gusto niyang makasama si Vermile saka hinalikan ng chicks na demon at saka kinorner ito sa pader dahil kailangan niya daw ito at tumakbo palabas dahil nahiya na naman ang ating bida. Namula naman si Vermile dahil sa ginawa ni Alto sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang pangalawang part sa series na ito mga Lodi at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. Pakicheck na rin po ng ating mga playlist sa ating channel. Yun lang po, Muamwa Chup Chup aha.